Hello guys, hello water sign, hello Pisces, Scorpio, and Cancer. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. I hope na makuha nyo yung energy sa araw na ito. So, ito ay para sa last day ng October 2024. So, tingnan natin kung ano ba ang posibleng mensahe, good news, or anything na pwedeng dumating sa'yo. So, number 21, number 18, it's 9, child, family room. So, nakikita natin dito na mapupuno ng sobrang saya, sobrang kaligayahan, or celebration, or pwedeng reunion, or pagkikita. Itong family room na to, so maraming family events, family gatherings, involve yung mga bata, mga kids. So, pwedeng yung iba sa inyo, may mga magse-celebrate ng Halloween party, holidays, parang gano'n. So, nakikita natin dito na may involved na kids, child, pamilya, sala, sofa. Nakikita ko yung parang may ingay na mga maliliit na bata. Parang gano'n ang nakikita natin. Okay. So, water sign, Pisces, Scorpio, and Cancer. Okay, first card natin is Page of Swords. Second card is Queen of Swords. Nakikita ko sir dito na yung Page of Swords is good news or information, letter, call, chat, or transportation, communication, tungkol sa pagbabago ng iyong buhay. So, nakikita natin dito yung Queen of Swords is nakafocus ka sa kung ano yung kailangan baguhin sa sarili mo or sa pamilya mo, or nakafocus ka para sa pagbabago. Parang yun ang nakikita natin. So, itong Page of Swords is nagsasabi sa'yo na maraming incoming, upcoming events na pwedeng magpabago ng takbo ng iyong buhay, financial, emotional, and physical or spiritual. Okay. Kaso lang, if ever man may mga investment offers, work, relationship, nakikita ko sir dito na huwag kang masyadong maging advanced or huwag kang masyadong maging excited. Kasi, tingnan mo to, atong Seven of Swords na to is mga sneaky individual or sneaky na pangyayari. So, if ever man relationship yan, trabaho, negosyo, or anything na pwedeng maging excited ka, lalo sa relationship, if ever man may darating mag-offer sa iyo ng relationship or mag-offer sa iyo ng partnership, collaboration, sabi dyan sa iyo na kailangan mong maging matalino. Kasi pag hindi ka naging matalino, pwedeng maging biktima ka ng scam, pwedeng maging biktima ka ng mga panluloko or anything na pwedeng magbigay sa iyo ng pain and heartaches. Okay? So, Ace of Cups, sinasabi sila dito na mag-iingat ka sa mga dadaluhan mong okasyon, lalo na kung makakakilala ka doon ng isang Gemini or Air Signs, Libra, Aquarius, or kahit anong zodiac signs na pwedeng lokohin ka sa usaping pera or pwedeng sa relationship. So, ingat-ingat kayo. Yung Ace of Cups, nakikita natin na sobrang saya ka sa araw na ito. Maraming rason para mag-celebrate ka. So, itong Palace of Cups is family room and child. So, it's a confirmation na maraming rason para maging masaya. Maraming rason para magbunye, mag-celebrate. So, nakikita ko sa'yo dito, ang dami-dami mong ipagpapasalamat sa taong 2024. May mga ups and downs, diba? Pero more on sa blessings ka nakafocus. So, nakikita ko sir dito na sa loob ng pamilya, marami kayong blessings na posibleng matanggap. Maraming pagpapala, biyaya, or anything na makakatulong sa'yo. Lalo na sa mga estudyante or pwedeng doon sa mga empleyado or sa naghahanap ng trabaho. Nakikita natin dito na may 2 of Wands. So, yun. Sabi ko sa'yo kanina, maraming parating, maraming offer. So,
posibleng may mag-offer sa'yo. It's either relationship, partnership, collaboration, or anything na offer siya. Pwedeng may magpapautang sa'yo. Pwedeng mahihirapan ka dito na magdesisyon. So, King of Swords, sinasabi na focus ka. Kailangan mo dito ng sobrang focus. And, kung ano man tong desisyon na gagawin mo, magdadala to sa'yo ng emotional fulfillment and achievement. So, nakikita natin dito, water sign na talagang marami kang dapat ipagpasalamat ngayong taong 2024. Okay? So, tatapusin mo yung 2024 na sobrang blessed, thankful, and grateful ka. Okay? Knight of Swords, ang daming kwento, ang daming chismis, information there, and everywhere, parang gano'n. So, ang Knight of Swords is parang, ang daming chika, ang daming chismis, ang daming kwento, ikaw lang yung magsasawa. Okay? So, Eight of Cups, nakikita natin dito sa Eight of Cups na posibleng maraming yun, mag-offer sa'yo ng relationship, lalo na sa pakikipagkaibigan, pakikipagrelasyon, or anything na related sa emotion. Hermit card, yun, inulit na naman. So, parang ang barahan mo ay paulit-ulit lang na sinasabi na ano man ang decision making na gagawin mo, mapa-relationship man, trabaho, negosyo, pag-isipan mong mabuti. Kaya huwag kang magmamadali kasi pag nagmadali ka, pwede kang magkamali. But, Palace of Coins, sinasabi na yung focus mo dito is yung makuha mo, mahawakan mo yung coins or yung money or lump sum. And Knight of Coins, nakikita ko sa'yo dito, isang tao na posibleng magdadala sa'yo ng good news or isang taong pwedeng magdadala sa'yo ng swerte sa buhay. So, pwedeng karelasyon, katrabaho, kanegosyo, bagong kakilala, or kung sino man siya. Okay, so kung makikita mo dito yung 3 cards na to, it's Knight of Coins, King of Coins, and Palace of Coins. So, sorry. Nakikita natin dito na may paparating sa'yo. May paparating na lump sum of money. May paparating dito na information, data, confirmation, answers sa perang hinihintay mo. Tangible to pera. So, yung King of Coins, nakikita ko sa'yo dito na financially magiging stable ka, and at the same time, mahawakan mo talaga kung ano itong blessings na matagal mo nang minamanifest or hinihintay. So, parang ginawa mo na yung trabaho, naghihintay ka na lang kung kailan siya, kung kailan yung payments or payouts, parang ganun. And last card natin is the Sun. So, it's a confirmation na this day ay punong-puno ka ng ligaya, saya, wish fulfillment, King of Cups. Marami kang nakikita ko sa'yo dito. Ang dami-dami mong gustong ipagpasalamat. Ang daming blessings, ang daming prosperity and abundance. And parang ano siya, unlimited, infinite. Parang yung infinite yung abundance, yung everyday may good news, everyday merong kwento, ganyan, ganito. Okay? Thank you guys. Bye!